Kwentuhan mo ko, ano ba ang nirereklamo mo? Yung sa side po ng stepfather ko po. Mga Aurelio? Apo, yung mga anak po ng stepfather ko po. Kasi yung nanay ko po, nagiging one-sided po ang tingin sa kapatid ko. Pagdating po sa akin, parang baliwala lang po ako. Hindi po totoo. Yung mga anak ng stepfather mo, mga kapatid mo yun, di ba? Sa ina ko po. Sa ina, tama. Kahit na anong gusto kong gawin, kahit tama, inaano po nila ako parang naki-question pa rin. Kahit na wala ko ng ginagawang mali. Ang feeling mo, lahat ng ginagawa mo, mali. Opo. So, doon ang gagaling ang sama ng loob mo. Opo. Pero, there was a time na umalis ka na ng bahay, di ba? Nagsama na kayo ng iyong girlfriend. Opo. Bumukod kayo di Opo. ba? Ano ang kwento? Bakit ka bumalik muli doon sa bahay ng nanay at sa kanimang Aurelio? Nawalan po ako ng trabaho nun. Ano ang dati mong trabaho? Sa grocery po. Parang ahente po ako doon. Pilihan po kami ng opisina kung sino may iwan sa amin ng asawa ko. Kasi nagkaigpitan po bawal na po mag-asawa. Kaya ako na lang po nagdesisyon kasi yung asawa ko po, mahirapan po makapasok gawa nga po ng hinahanap po ng certification sa Peklas sa Baga po. Buti na lang po nakabili po ako ng sarili kong motor kahit second hand. Kaso nga lang po, binenta po ng asawa ko nang hindi ko po alam. Nawalan na ako ng hanap buhay, hindi na ako mapaglalamu. Pinauwi ko siya sa magulang niya. Tapos umuwi ako dito sa nanay ko. Dali, naghiwalay kayo, nag-away kayo. Apo, Nasaan ang anak mo? nasa kanya na po. At ang dahilan ng inyong pag-aaway ay nagsimula doon sa pagbenta niya ng motor. Apo, tsaka sa utang rin po niya. Nagpakasal ba kayo? Hindi. Hindi po, ayaw po. Okay. So, ang paghihiwalay niyo ay hindi maganda. Hindi po. Pero yung hinatid ko po siya sa magulang niya, nag-usap naman po kami, okay pa po naman kami. Tapos habang tumatagal ng ilang buwan, nababaon siya sa utang ng utang. Hanggang sa na-stress siya, nakipag-iwalay sa akin. Pero ang iyong anak, Sa kanya po. sinusuportahan mo naman hanggat Opo. kaya mo. Opo. Okay. So, noong siya'y umuwi ka rin doon, Sa nanay ko po. nagpaalam ka ba sa nanay mo na babalik ka? Apo, pero sabi ko po, baka hindi rin po ako magtagal dito. Sabi mo, Opo. pansamantala lamang Opo. hanggat. Wala pa po ako kasing ipon noon pang upa. Okay. Nagpaalam ka sa nanay mo, nagpaalam ka ba sa stepfather mo, si mga Aurelio? Opo. At pumayag naman Opo. sila. Kailan nag-umpisa ang problema na parang hindi ka na welcome doon? Yung araw na po galing po ako sa birthday po nung gabi na yun sa best friend ko po. Pag uwi ko po kasi matutulog na po dapat ako noon. Yung electric phone ko po, para po siyang grounded. Inusog ko po yung electric phone, nagulat ako. Bigla pong pumutok yung wire na gusto kong ayusin. Tapos itong sumunod sa bunso na malaki na rin po ngayon. Ang dami pong sa akin sinabi. Tapos ito nang nakarinig pong kapatid kong tomboy, biglang nagsumbong sa pangalawang babae. Sinugod ako sa bahay, tapos sinabi sa akin, sinasagot ko daw si mama. Eh, wala naman akong sinasagot noon hanggang sa ayaw na nila akong tigilan. Hanggang sa inaano na ako ni mama, nandami pa ng tao, kaya takot daw ako. Sabi ko, nakikisama lang ako, sabi ko. Eh, nakainom din ako hanggang sa nablangko ako. Yung tinatago kong sa manloob sa kanila dati pa, simulan sa pulang nag-asawa ko, lumabas, sumabog po bigla. Hanggang sa nandilim na paningin ko, pati yung stepfather ko na umawat lang sa amin. Nakala ko mali yung sinasabi sa akin. Nasagot ko rin po, napaaway din po ako sa kanya. Kaya po lahat nadamay po. Ano ba exactly ang nangyari? Nasuntok mo ang stepfather mo? Ang Muntik na po. kapatid mo? Muntik na po. pero hindi natuloy. Opo. Naayos ba ito? Yung sa mga kapatid ko, hindi po kami ayos. Hanggang ngayon? Opo. Hanggang ngayon, nasaan ka nakatira? Doon pa rin? Sa nanay ko po. Paano ang relasyon nyo? Halimbawa ng stepfather mo? Parang plastikan na lang po, ganun. Parang pakisama na lang. Gaano kalaki yung tinitirhan nyo? Parang isang dito lang po, ang pandan po. Parang isang kwarto lamang? Opo. Mahirap hindi magpansinan dahil iisa lang kwarto talaga Kaya kayo. lang po, pakisama na lang po talaga. Pag kumaba na lang po. Pero may trabaho ka na, di ba? Opo. Nahihirapan ngayon ang nanay mo dahil ang feeling niya parang namimili siya between you and your stepfather dahil kayo nga ng stepfather mo ngayon ang medyo may alitan. Opo. So anong balak mong gawin? Kasi yung trabaho ko po kasi on-call pa lang po eh. Nagdi-deliver lang po ng mga pagkain. Okay. Pero hindi naman po malaki para makaipon din po. Sinasabi nila na
pahiga-higa ka lang, patulog-tulog ka lang. Tinatanggap po yung mga masasakit ng salita na gano'n. Pero tumutulong naman din po ako sa gawaing bahay rin po kasi para wala rin po akong marinig. Maghugas para hindi lang umiwas yung mga kapatid ko. Pero alam mo ba ng may-ari ng bahay na tinitirhan nyo ay yung mga magulang ng stepfather mo? Opo. Palagay mo ba may karapatan ka manatili doon sa bahay na yon? Wala po. At alam mo na dapat makisama ka sa stepfather mo rin. Opo. Pinapamili na ang nanay mo ng stepfather mo na sino ba talaga ang gusto mo, yung anak mo o ako. Narinig mo yan? Nasasabi lang po sa amin sa yung nanay kapag umuwi po ako. Nakakapag-ambag ka ba? Pambili ng bigas, ulam? Pag po, may sobra po. Hindi naman po ako nagdadalawang isip pag humingi naman sila. So, ano ngayon, John Paul, ang nais mong mangyari? Maging okay po kami. Paano kayong magiging okay? Manghihingi po ng tawad po sa kanyang dalawa. Magtatrabaho po para maging mas okay kami. Kasi parang tingin ko kayo naman po talaga gusto nila sa akin. Yung nangyari po kasi parang ano talaga one-sided lang talaga tingin nila eh. Kasi nag-iisang anak lang po talaga ako eh. Parang dating kasi sa akin, wala na akong kakampi, nag-iisa lang talaga ako. Kasi nung araw nung nag-asawa kasi ako, nag-asawa rin yung sumunod sa akin. Kapag humingi yung isa ng tulong sa kanya, laging bukas siya. Pero pag ako kailangan ko na ng kailangan ko, na ibabalik ko rin naman. Pagdating sa akin, laging wala. Naiipon lang sa mga loob ko. Salamat. Salamat po dito kayo. Paano? Kumusta? Sabi po ni Nanay Eileen, si John Paul po anak niya sa pagdadalaga. Sa palagay po niya, hindi siya nagkulang sa pagiging nanay sa kanya. Kaya hindi po niya maintindihan kung bakit may mga sama ng loob na biglang sumabog itong si John Paul. At ngayon, naiipit daw siya sa sitwasyon nila sa bahay dahil lumayas yung partner po, yung asawa po niya ngayon. Parang feeling niya kailangan niyang mamili between si John Paul tsaka yung pamilya po niya ngayon. Wait, as we talk, wala si Mang Aurelio doon sa bahay? Yes po. Wala. Opo. Dahil nga si John Paul Yes. doon pa rin umuwi. Opo. Mahal niya ang anak niya. Of course, mahal din niya ang asawa niya ngayon na hindi niya maintindihan kung paano masosolusyonan. Parang hindi na rin po sila magkainitan po Magkagulo. Si Mang Aurelio na po yung umalis pansamantala Totoo sa po bahay yan. nila. Usap tayo ulit, mamaya. Opo. Hello. Magandang gabi. At salamat sa iyong pagdaan sa amin dito sa Kaitanen Action. Welcome. Eileen, narinig mo yung salaysay ng iyong anak. Opo. Anong nais mong sabihin? Ang gusto ko lang po talaga mangyari is bumukod na po siya. Pero hindi pa siguro niya kaya. Hindi pa po talaga niya kayang bumukod kasi naiintindihan ko rin naman po yung side niya. Ang kaso po, hindi po ako maintindihan ng side ng asawa ko tsaka mga anak ko. Kaya nahihirapan po kung saan po talaga ako pesto kasi ako po yung gumigit na talaga na hindi nila ako maintindihan. Inaaway po ako ng mga anak kong babae sa side ng asawa ko. Inaaway rin po ako ng asawa ko. Kaya ang sagot ko sa kanila, saan ba talaga ako lulugat? Kasi anak ko yung dugo ko, yun di ko rin pa kayang patirahin sa labas sa kalye. At saka sabi nga niya, gusto niyang humingi ng tawad, gusto niya makipagbati, gusto niya makipag-usap. Ang dinig ko ngayon ay umalis daw si On-off po siya pag umuwi sa bahay. si Aurelio. Opo. Hanggat dumating nga na pinapapamili ka. Dumating po talaga sa point na yun, pag nag-aaway po kami ng asawa ko, hindi ko lang po sinasabi sa anak kong panganay, kay John Paul. Paulit-ulit na lang po yung away namin ng asawa ko tungkol sa issue namin yan. Tapos yung mga anak kong babae sa asawa ko, akala nila ang kinakampihan ko yung kuya nila lagi. Hindi nila alam, pinagsasabihan ko rin po yung kuya nila. Pinagsasabihan ko rin po yung mga kapatid niyang babae. Pero yung mga akusasyon, halimbawa na nakahilata lang, tamad, totoo ba ito? Yun po ang pagkakakilala sa kanya ng mga kapatid niya po. Pero sa mata mo, Tumutulong naman po siya. tumutulong. Pag inihingan ko po siya na meron naman siyang sobrang pera, nagbibigay naman po siya. Pag wala naman po siyang may ambag, naiintindihan ko po. Pero sa side po ng asawa ko, tsaka mga kapatid niya, hindi po. Yung pag-iinom, Araw-araw po talaga umiinom, pero yung minsan po sobra po yung inom, doon po siya
nakakatakot yung Pag dun- sobrang inom lasing. po. Opo. Pag may naririnig po siyang konting salita na hindi maganda sa pandinig niya, doon siya nag-uumpisa eh. May time po naging violente po siya. Okay. Yun po yung nangyari yung last na muntik na po sila magpang-abot ng papa niya. Doon po yung time na nasugatan po ko sa likod. Tapos Dahil? sa kamay po, sa kakaawat ko po. Nanghingi ka ng sorry sa kanya nun. Opo, nung po. Ang sagot niya lang naman sa akin, mangingin ka sa tatay mo sa akin. Wala namang problema. Minsan po may time na naisip ko, sana mamatay na lang ako ganun. Kasi hindi ko po talaga na alam kung saan talaga ako lulugar eh. Hindi ako naiintindihan ng asawa ko. Hindi ako naiintindihan ng mga anak kong babae. Pati na rin si John Paul, hindi niya ako naiintindihan na akala niya. Pinagkakaisahan namin siya. Sobrang hirap po. Piling ko po talaga, ako po yung may kasalanan sa lahat. Wag naman. Anong pinagkakakitaan mo? Housekeeping po ako, Titboy. Sa isang coffee shop po. Tingnan natin kung anong klaseng tulong ang pwedeng maibigay sa inyo ng Cayetano in Action. Oh, thank you po. Salamat. Napaka-simple actually nung no? Napaka-linear ika nga nung narrative, nung kwento. Ang feeling ng isa, hindi ako naiintindihan. Yes. Ang feeling ng nanay ay Naiipit siya. Naiipit ako. Mahal ko ang aking anak. Right. Mahal ko ang aking asawa, ang iba kong mga anak. And you have naman the father, the husband, and the other children na wala itong silbi, nakakagulo lamang. Di ba? Umiikot lang, Totoo po yan. umiikot lang. Sigurado ako merong mga ideya sa Kuya Alan kung paano natin aayusin ang kaguluhang ito. Nabanggit sa akin ni JP o ni John Paul na hindi talaga siya ganyan. Dahil nung bata siya, talagang malambing siya sa nanay niya, close siya. Maghaharap po sila at pakikinggan natin kung anong maaari natin gawin dito sa Cayetano in Action. Maraming salamat, Rica. Richard, maraming Thank you. salamat. Abangan niyo po sa ating pagbabalik ay makakaharap po ni Eileen at ni John Paul, Kuya Alan. Maraming salamat po. Magbabalik ang Cayetano in Action